Okay, good morning, class. Let us start, no? Nakikita po ba? Am I audible? Am I audible? Loud and clear po ba? Sige. Again, good morning po. And pasensya na dahil hindi na natin natapos kagabi gawa ng pare-parehas tayong pagod. But this time, at least fresh po ang inyong mga utak, no? Bibigyan ko lang po kayo ng siguro mga apat na topic. And yet, meron pa naman po mga kasunod ito, tayo pa rin po ang magkikita-kita, no? Pero sa mga susunod na pag-aaralan natin doon, medyo comprehensive na. But this time, pag-aralan muna natin itong mga natitira po. Yes po, mag-uumpisa pa lang po tayo. By the way, this is our third day and this is the continuation of our topic yesterday, kagabi. So, let us proceed with ratio and proportion, no? So, pag sinabi pong ratio and proportion, ito po ay ang paghahati-hati. Sa mga tuwid, ang ratio and proportion ay nahahati po sa dalawang topic. At yun po ang pag-aaralan natin ngayong umaga, no? So, ano po ba ang mga dapat nating malaman or ano po yung magiging objective natin for this morning? So, malalaman ninyo kung ano bang ibig sabihin ng ratio and proportion at kung saan ginagamit ang direct, indirect, and partitive ratio, proportion, no? Now, ay, sabay ba? Sige, hayaan nyo, 1 hour lang naman to. Just give me a 1 hour. Okay, so mabilisan lang to. So ano ba yung ratio, sir? Pag sinabi pong ratio, it is composed of colon, no? It is composed of colon and numbers. Ano po yun, sir? Like for example, as you can see, meron tayong 3 libro at meron tayong 6 na ballpen. Paano po natin yan babasahin? Babasahin natin yan sa pamamagitan ng paglalagay ng colon sa gitna. Ano po yung colon? Magiging is na po siya. Sa makatuwid, ang colon po, ginagamit po siya para hatiin yung dalawang bagay. At ito po ay magiging is na. No? So ito, 3 is to 6. Ibig sabihin, itong colon na to, yan ay is na. Okay? 3 is to 6. Okay? 3 is to 6. Now, let us proceed to our main topic. Okay? So, papaano po ba binabasa ito from word form? Yung 4 is to 9, pag word form siya babasahin, 4 is to 9. Kapag colon form naman siya, 4 is to 9. Digit talaga. Pero pag fraction naman po siya, 4 is to 9. Okay? Yes. Yes, as naman po pag dalawa. Yes po. Now, let us proceed for this sample, no? Meron tayong 3 scissor at meron tayong 5 ruler. Paano natin to binabasa? Sa word form, that is 3 scissor is to 5 ruler. Sa colon naman, that is 3 is to 5. Pag fraction naman, that is 3 is to 5. Okay? Next. Activity number 1. I have 60 marbles in a jar of 12. In a jar, 12 of them are red and 15 are blue. 18 are yellow and the rest are purple. Express the following ratio in a colon form. Okay? The ratio of blue to yellow marble is ano? Ano ang ratio niya? Ulat. The ratio of blue to yellow marbles is ano po? Ano ang sagot? The ratio of blue to yellow marbles is basahin niyo lang po muna mabuti. Ano ang unang binanggit sa sentence? I have 60 marbles in a jar. 12 of them are red, 15 are blue, 18 are yellow. The correct answer should be what? Eto. Tignan nyo muna kung ano yung binanggit na una. So, ang magiging sagot dito ay
15 is to 15 is to what? 15 is to 18. Yan. So kung sino yung unang binanggit, ayan, kung sino yung unang binanggit, blue at yellow. As you can see, blue ang unang binanggit, so that is what we call 15, and this is 18. Okay? So that is 15 is to 18. Next, the ratio of blue to purple marble is, ano? Ano naman ang ratio? Since blue ang unang binanggit, that is 15, and for yellow naman, for the purple naman, ano? And the rest are purple. Bilangin nyo nga muna to. Pag malalaman nyo lang yung purple kapag pinagsama-sama nyo na ito. For example, 12 plus 18 plus 15. Ilan ang total? 12 plus 15, 27 plus 18, ilan? 12 plus 18 plus 15, that is ilan? Ilan? Ilan ang total? That is, bilangin nyo. That is 30, 45. Very good. O, 45. Ilan ang natitira? That is 15. So, that is 15. 15 is to 15. Okay? Very good. 15 is to 15. Ito, kanina, 15 is to 18. Okay? O, next na. The ratio of red, the ratio of red to blue marble is what? Very good. 12 ito to blue. Ilan ang blue? That is 18, 15, no? 12 is to 15. 12 is to 15. Okay? At least naiintindihan at nauunawaan nyo na. Now, the ratio of purple marbles to the total marbles is, ano to? Anong sagot dito? 15 over 60. Okay? Very good. Nakakasunod. The ratio of yellow marbles to the total marbles. Ano to? Yellow marbles. That is 18 over 60. Okay? Palakpakan nyo naman yung sarili nyo. Okay? Very good. Nakakasunod. Nakakasunod po ba? Naiintindihan na po ba siya in a form, in a word form? O, second topic na po tayo. Second topic na po tayo. Dito na tayo sa tinatawag na proportion, no? Pag sinabi pong proportion, ito po yung pair equal. Okay? Sa mga tuwid, meron tayong gagamitin dito na math, na I mean multiplication, no? Multiplication and division. Sir, papaano po namin yung gagawin? Meron tayong tinatawag na direct proportion, indirect proportion, at partitive proportion. Isa-isahin po natin yan. Wag po kayong magsulat diyan, mga ma'am, sir. Oo, wag niyo lagyan ng puso. Mahal ko kayo. Yes, mahal ko kayo. Wag niyo lagyan ng puso yan. Sige. Dito na tayo sa direct proportion, no? Ah, sir, papaano po namin yung gagawin direct proportion? Isulat niyo muna. 2 is to 3 as n is to 6. Ayan. 2 is to 3 as n is to 6. Nakuha ba? Ulitin ko 2 is to 3 as n is to 6. Okay, sir, paano po namin yan gagawin? Ang gagawin nyo lang dyan, itong 2, imumultiply nyo lang kay 6. Multiply nyo. 2 times 6, ilan? 2 times 6, yes, very good, that is 12. Divided by 3, ilan? Divided by 3, ilan? 4, very good. So the correct answer for this question is 4. Nakuha po ba?
2:6 divided by 3. Ulitin ko 2 times 6. 2 times 6. Yan, times nyo lang yan. And then divide nyo dito. Divide. Magiging 4. 4. Yan. Okay? Nakuha po ba? Baliktad pala, sorry. Dapat ito ay n, tapos ito ay 4. Sorry. Okay, isa pa. O, ito naman. Try to answer this question. Okay. Example, ito ay 5. Yan ay 20. Ayan. 20. O, try to answer. Yes po. 4 na siya. Try to answer this question. What is the correct answer? The correct answer should be, sige, sagutan na natin, class. Sagutan na natin. Huwag niyo kalimutan yung ginawa natin kanina, ha? Para mas maunawaan at maintindihan nyo. Ang tawag dyan ay direct proportion. 5:7. 5:7 as n is to 20. Okay? So, 5 times 20, ilan? 5 times 20 equals to 100. Divided by 7. Ilan? Ilan yon? Divided by 7. Ano ang magiging sagot dito? 14.29. Very good. That is 14.29. N. Okay? That is N 1429. Okay po? Another question. Sige. Another question. 10, 20, 30. Okay. Let us check. 10 is to 20 as to N is to 30. Okay? Now, ano ang gagawin natin dyan? 10 times 30, ilan yon? 300. Ano yun? 10 times 30. 10 times 30. Tama ba? 10 times 30. Oh, tama. 300. Now, i-divide nyo siya by 20. Ilan yon? 15. Okay? So, the correct answer should be N is to 15. Yan, 15 to. Okay, paano pag ganito naman, sir? Paano pag baliktad naman ngayon? O, baliktad naman. Nandito naman yung N. Nandito naman yung 6. O, paano ngayon yung sasagutan yan? O, paano nyo ngayon yung sasagutan? 2 is to 3. 6 is to N. O, ano naman ang gagawin nyo ngayon dyan? Paano nyo naman yan ngayon sasagutan? Very good. Nakasolve. Very good dun sa nakasolve ba? 9. Paano naman yon? Vice versa naman. 3 times 6. 3 times 6, ano? 3 times 6 ay
18 divided by 2, that is another sample. Another sample. 10, 20, 30, N. Oh, ayan. 10, 20, 30, N. Okay, let us try to check. No? Meron tayo dito 10 is to 20. Wait lang. 10 is to 20 as to 30 N. 30 is to 10. 30 is to N. Yan. Ano sagot? 20 times 30. 20 times 30 ilan? 600. Divided by 10. Divided by 10. Ano yun? 60. No? 600 divided by 10, that is 60. Very good. N is to 30, 60. Okay po. Nakakasunod po ba? Okay na po ba tayo sa direct proportion? Malinaw? Nagets po ba? Para makakapag-proceed na po tayo. Naiintindihan po ba? Okay, good. At least nauunawaan at naiintindihan, no? Okay, let us proceed for indirect proportion, no? Let us proceed for indirect proportion na po. Dito na tayo sa indirect proportion. Ayan, as you can see, tama naman yung ginawa natin. So, hindi na natin yan. Ay, hindi. Sagutan nyo pala to. Sorry. Sagutan nyo pala to. Yan. Sagutan nyo yung nandito sa exam. Sa sample. Ano ang magiging sagot? Try to answer. Ano sagot? Okay, very good. Two jeepney, eh no, di ba kanina, sinabi ko na kanina sa inyo, two jeepney can transport 40. Ibig sabihin, 2 is to 40. How many jeepney are needed to transport 80 people? So, ang tinatanong dito ay N. At ito naman ay uh, 80. Tama ba? 80? Oh, next. Ano ang gagawin nyo dito? 2 times 80. 2 times 80, 160. Divided by 40. Ano sagot? N is to 4. Okay po? Nakuha po ba? Okay, next. So sir, ano naman po yung indirect proportion? Sa indirect proportion naman po, i-identify natin yung first term, second term, third term, and fourth term. Okay? So ano po ang gagawin natin dito? Ang unang gagawin nyo dyan, imumultiply nyo muna po yung um, ito, multiply nyo muna to. 4 times 3, 4 times 3, ilan? Very good. So, 4 times 3 is 12. And 6 times n
6 times n is 6n. Okay? Ngayon, pag nakuha nyo na siya, meron na kayong 12, 6. Ano kaya ang maaari nating i-divide sa kanila both side? Ano ang maaari nating i-divide sa kanila both side? Gamitin nyo yung pinag-aralan natin kahapon. Very good. That is 6. No? So, ano magiging sagot dito? Ano ang magiging sagot? That is, okay. Since that is 2, 1, no? That is 2, 1. Ang gagawin nyo dyan, ito na po yan, no? Ika-cancel nyo na lang ito. Ika-cancel nyo lang ito. Ika-cancel nyo lang po yung 1. Magiging 2n na po siya, no? Ang magiging sagot dito, i-divide both sides by given number that is paired with the unknown. Ibig sabihin, divide nyo siya by 6. So, ang magiging sagot na dito ay 2, 1. Since 1 na ito, magiging sagot na lang dito ay 2n. Ayan, 2n. Isa pa. Sige, isa pa. Try to answer this question. Try to answer this question. Ayan, sige. Try to answer muna. Okay. Sabi dito, meron tayong 4 men can complete up 9 days, no? Yan yung madalas yung nakikita doon. So, meron tayo ditong 4 times 9, ilan? 4 times 9, ilan? Ha? 4 times 9, ilan? 36. Very good. Ngayon, meron ka ng 36. Ito naman, n times, ay sorry, baliktad. 6 times n, ilan? Ilan? That is 6, no? That is 6. 6n. Ayan. Ngayon, meron ka na. Ang gawin mo dyan, 36 divided by 6. Tapos, lagyan mo dito yung kanina, 6n. Kung ano yung pwedeng i-divide sa kanila both side. Ayan. So, cancel nyo lang to. Cancel. So, ito na lang. 36 divided by 6. Ilan? 36 divided by 6. Ilan? 6. Okay. That is 6n. Sige, bibigyan ko pa kayo ng isang sample. Ayan. Bibigyan ko pa kayo ng isang sample. For example, ito ay 10. 10. Ito naman ay 20. Ito naman ay 30. Oh, try to answer. Anong sagot po? Okay, ganito naman yan, no? So, meron tayo dito 10 times 20. 10 times 20, ilan? That is 400. Okay? That is 400. Now, meron naman tayo ditong n times 30. N times 30, that is 30n. Okay? That is 30n. Now, ano ang gagawin nyo dyan? I-copy-paste nyo lang yan. Oo, sorry na. Sorry na, nagkakamali din naman tayo. Bilang tao, nagkakamali din tayo. Sorry na. Ayan na. Sorry na. So, so,
ilagay na natin siya. So, tinitignan ko lang kung nakikinig pa kayo, no? Tinitignan ko lang kung nakikinig pa kayo. So, 200 siya, tapos i-divide mo siya by 30. Ngayon, ilagay mo lang yung as 30n. Ano kaya yung pwede nating i-divide sa kanila both side? Ano yung pwede nating i-divide sa kanila both side? Ano ang pwede nating ipang-divide sa kanila both side? By 10. Tama ba? By 10 o 10n. Ito 10n. Ito naman ay 10. So cancel nyo lang. Cancel, cancel. So wala na tayong n. Okay? Now, 200 divided by 30. Ilan? 200 divided by 30. Ilan? Very good. That is, ano ba talaga? Ano ba talaga sagot? 200 divided by, sige nga, try na nga natin. 200 divided by 30. So, ilan na makukuha nito? 6. 6 times 30, that is 180. And 180 minus 200, that is 20. Now, lagyan natin, baro tayo 0. Lagyan ng tuldok. 200 divided by 30. Same pa din. 6. 6 times 30, that is 180. So on and so forth na yan. So that is 66. And 66, 6.6n. O last one. Sige, another sample. Um ano naman? 15, 15. Tapos ito ay 8. Yan, 8. Plus indirect to ha, baka magpagsama-samahin yung direct, indirect ha. Ano sagot? So 15 times 15 ilan? 15 times 15 ilan? That is 225. Now, 220, ito naman ay n times 8 equals to 8n. Ngayon, ano kaya ang maaari nating ipang-divide both side para mawala yung n? Ano ang pwede nating i-divide both side? By, pwede ba siya by 8? Tama ba? Ano ang pwedeng i-divide sa kanila both side? Pang-divide sa kanila both side. Hindi kaya, no? Hindi kaya, no? Dapat kasi sa sakto yan kasi hindi magbibigay ng hindi sakto si examiner. So dapat sakto yung ano natin. So minsan nagkakamali din sila sa kanilang question. Kung hindi akma ito, for example, hindi tayo makakuha ng pwedeng ipang-divide both side, mali yung question. Okay? Pwede ba i-divide sa kanila both side? Anong number? Ano ang pwedeng i-divide sa kanila both side? Wala. So kung walang pwedeng ipang-divide sa kanila both side, mali yung question. Papalitan natin yung question. Okay? Ganun po yun. So kung hindi sila ma-divide both side at walang mahanap na pang i-divide sa kanila both side, mali yung question. So uulitin natin siya. No? Papalitan natin siya ng bagong question. O sige, another question. 20, 40, and 5. Ayan. O, try to answer this question.
Okay, may nakita na ako tamang sagot. Meron na ako nakita ang tamang sagot. 20 times 40, ilan? 20 times 40, ilan? 800. Tama ba? 800 ba? Tama, 800, no? Tapos, n times 5. N times 5 equals to 5n. Okay? Ngayon, para ma-divide natin sila both side, ano kaya ang maaaring ipang-divide sa kanila both side? 5. Okay? Yes. So, cancel, cancel. So, 800 divided by 5. 800 divided by 5, ilan? Ano magiging sagot? 100. Tignan na nga natin. Ayaw nyo bigyan yung sagot eh. 800 divided by 5. So, 5 times 5 divided by 80. That is 16. 16 times 5, 80. X, bring down 0. Ilagay sa taas. So, total of 160. That is 160n. Nakuha na po ba? Nakakasunod po ba? Nakuha po ba? Proceed na po ba tayo? Okay, good. At least, di ba? Nakakasunod na. Morning. Okay, next. Let us move forward for partitive proportion. Sira na naman yung partitive. Ginugulo muna naman ang utak namin, sir, no? So, ganito ang gagawin nyo dyan. Kanina, multiplication ang ginawa natin. Ngayon, i-add naman natin. Okay, kanina multiplication, ngayon naman addition. And the part of the ratio is given. For example, 2 plus 3, ilan? 2 plus 3, 5. Ngayon, ganito naman ang gagawin nyo dyan. Yung 2, ikakopy nyo lang ulit. Copy nyo lang yung nasa taas. 2 is to 5 as to n is to what? 35. Okay? Now, ano ang gagawin nyo dyan? Yung ginawa lang natin kanina, 2 times 35, 2 times 35, that is 70. Okay? 70 ah. Ngayon, i-divide nyo lang siya by 5. Ano sagot? Ano sagot? That is, that is, ha? Ganito kasi yan, class. Kanina, meron kayo ditong question. Hindi ko pala nasabi, no? Sorry. Ito yung question. Ayan. Ito yung question. Ngayon, hanapin mo daw yung partitive. Hanapin mo daw yung partitive. Sa papaanong paraan mo siya mahahanap? Oh, very good. That is 14. Okay? So dito, para mahanap mo yung partitive, i-add mo tong dalawa. Okay? O, another sample. Another example. Sige. Look for 5 is to 10 as to n is to 50. Ayan. Sige nga. Try to look for. Hindi po. Ang tawag dito ay partitive proportion. Ipinaga-add po yung una, no? Pinaga-add po yung unang given. Oh, ano na? Ano na sagot? O, sige, gawin na natin. 5 plus 10, it equals to 15. Okay, so copy-paste nyo lang po ulit. So, meron na tayong 5 is to 15 as to
n is to 50. Okay? Ngayon, 5 divided by 50, 50 divided by 5, ilan? 50 divided by 5, ilan? That is, ilan to? 50 divided by 5. At, sorry na. Times pala. Sorry na. 5 times 50, 5 times 50, sorry na, 5 times 50, nagkakamali din tayo, no? Tao din tayo. So, 250, yan, 250 divided by 15, ilan? Times, times. Yan, times. Tapos, i-divide nyo to dito. Ilan? 250 divided by 15, ilan? Ilan na makukuha? Ano ang n niya? 16? 16 ba? Patingin nga. 250 divided. Very good. That is 16.16 or 17. Tama to, 17. Yan. Nakakasunod po ba? O another question. Another question. 15 is to 30 as to n is to 100. Ayan. Okay? So, gawin nyo lang dyan. 15 plus 30. 15 plus 30, that is 45. Okay? So, 45 ang magiging baba mo. So, copy-paste nyo lang. 15 is to 45. Okay? Now, lagyan nyo na ng as 2n 100. 15 divided by 100, 15 times 100, 15, no? 15 times 100, 15. 15 divided by 45. Ilan? 15. 15 divided by 45. 33.33. So, the correct answer should be 33. Okay? Nakuha po ba? Nakakasunod po ba? O sige, mamaya magbibigay ako sa inyo ng question, no? Magbibigay ako sa inyo ng question. Ibibigay ko kay Sir Borge. Pero bago tayo magano, ito muna tayo sa sa next topic na po tayo. Nakuha na po ba yung direct, indirect? Nakuha na po ba? O, sige, bibigyan ko kayo ng tatlo Gamitin nyo yung direct, indirect, at partitive. Okay, partitive. O, try to answer this question. 15 is to 5 as to uh, ano tawag dito? N is to 5. Yan. Tapos ito namang indirect, number 2. Sa indirect naman ay 3, 3 is to 5 as to N is to 5 to 10. Yan. Dito naman tayo sa partitive. Gayahin na lang siguro natin. 2 is to 3 is to 5
n is to 10. Oh, try to answer the three question. I'll give you 5 minutes to. Okay? Sir, paano po malalaman kung direct, indirect, partitive proportion ang question? Ganito lang yan kadali, class. Malalaman mo lang yan kapag yung question is, anong tawag dito? May mga question kasi na applicable itong partitive, applicable itong indirect, at applicable din itong indirect. Usually, hindi sila nagbibigay ng hindi na sila nagbibigay ng anong tawag dito? Ng ganitong question. Yung may words, ang ginagawa nila direct ng ganito. Direct na siyang ganyan. Minsan naman nagbibigay sila ng wordings. So ikaw ang mag-iisip kung anong application ang gagamitin mo sa kanila. Pero ipapaintindi ko sa inyo yan sa ipapasa ko kay Sir Borge. Lalagyan ko yun ng explanation, no? Para mas maunawaan at maintindihan ninyo. For now, ang intindihin nyo muna kung paano nyo kinocompute itong mga to. Kasi pag madali na sa inyo yan i-compute, hindi na kayo mahihirapan na sagutan yung mga question doon. Lalo na kapag may nakita kayong proportion, no? Kasi pag nakita nyo na yung proportion na yan, pag in-apply nyo itong tatlo, dali nyo na masasagutan. Okay? So let us try to answer this question. O, ano sagot sa number 1? Ano sagot sa number 1? So, 15 is to 5 as to n is to 5. Okay. 15 times 5, ilan? 15 times 5, ilan? 75. Very good.
75 divided by 5, ilan? 75 divided by 5, ilan? 15. Very good. O, the correct answer for number 1 is 15. Okay? That is 15. O, next na. Number 2. Number 2. Um, Number 2, anong gagawin natin dito? 3 times 5. 3 times 5, ilan? 15. No? 15. N times 10, ilan? 10n. Okay? Ngayon, meron na tayo. 15 is to 10. Ano ang gagamitin natin sa kanila both side para ipang-divide? Ano ang gagamitin natin sa kanila pang-divide? Very good. That is 5n. Okay? 5n, 5. Cancel, cancel. Okay? So, meron na tayo. 15 divided by 10. Ano sagot? 15 divided by 10. Anong sagot? Ano magiging sagot niya? 15 divided by 10. Ano ang magiging sagot? 15 divided by 10. That is 1.5. Very good. That is 1.5. Yan po yung indirect nyo. No? Next na natin yung ito. Burahin muna natin yung nasa taas class ha. Para meron tayong susulatan. Okay? Burahin muna natin ito para meron tayong susulatan. Ah, okay, next. Try to answer this question. Try to answer. Teka lang ha. Burahin ko lang to. 3 plus 5, ilan? 3 plus 5, ilan? 8. 8 equals to 8 equals to what? Sorry, baliktad. 3, 8. Yan. As to n 10. Okay? So, 3 times 10, ilan? 3 times 10, 3 times 10, ilan? 30. Divided by 8. Divided by 8. Tama? Divided by 8, ilan yon? 3, 3.75. Yes, that is 4 or 3.75. Kung makita nyo yung sagot sa exam na 3.75, yun ang isang sagot nyo. Pero kung hindi nyo makita yan, that is considered na as round off. Nearest answer. No? So the correct answer should be 4. Okay? And 4. Ayan. Nakuha po ba? Gets na po ang indirect, direct, at partitive, at ratio po. Nakuha na po ba ang ratio? Nakuha na po ba? Okay, next na po tayo. Next topic na po tayo. Sige, ganito naman. Sige, end ko lang ha. O, stop ko lang yung sharing. Next na natin, dito ay yung, wait lang po ha. Ito, yung tinatawag nating finding numbers. Class, finding numbers na po tayo, no? Finding numbers. Makinig. Mabilis lang. Makinig. Finding numbers.
first. Sir, paboray muna natin ito. Visible po ba and loud and clear? Visible po ba? Loud and clear. Visible po, loud and clear. Kita po ba ang aking slides? Okay, now. Sir, ano po itong tagay? Bumaba. Teka lang. 25 plus 35 plus 65. Okay? So, ano magiging sagot dyan? Ano magiging sagot? 25 plus 35 plus 65. 125. Okay? Ngayon, uulitin nyo lang po yan. 25 times 35 times 65. Ano sagot? 25 times 35 times 65. Ano sagot? 5 times 35 times 65. 56,800. Tignan nyo. Teka lang. Ulitin ko na. 25. 25 times 35. 5 times 65. 56,875. Okay? 56,875. Ngayon, ang gagawin nyo naman dyan, ilalagay nyo na siya ngayon. 56,875 minus 125. Anong sagot? Anong sagot? The correct answer should be 56,750. Okay? Madali lang po ba? Para mas maintindihan nyo, lalagyan natin ng kulay, no? Lagyan natin ng kulay. Ayan. Para hindi kayo mahirapan. Okay? O, yan na. O, try to answer the second question. Try to answer the ano sagot? Ano sagot, class? Okay. Let us try to answer. 20 plus 30 plus 40. 20 times 30 times 40. And blank. Sige, 20 times 30, 90. And 20 times, huwag kayong gagamit ng calculator ha. Huwag kayong gagamit ng calculator. 20 times 30 times 40. That is 24,000. Tama ba? Ito nga, 20 times 30 times 40. Ayun, 24,000. 24,000. Okay? Now, 24,000
minus 90. It equals to 23,910. Nakuha po ba? Madali lang po ba? Isa pa, another example. 40, hindi, madali lang. Dapat yung mga madadali lang kasi masyado na kayong napopostrate eh. Try to answer this question. Dali, may isa pa tayong topic. May isa pa tayong topic. May isa pa tayong topic. Okay, let us check, class. Let us check. 8 8 plus 5 plus 20, it equals to 33. Okay? 33. 8 times 5 times 20. Ano sagot? 8 times 5 times 20. 800. Okay? 800. And 800 minus 33. Ano sagot? Ano sagot? 767. Nakuha po ba? Madali lang po ba ang finding numbers? Madali lang po ba ang finding numbers? Okay, next naman, ito naman tayo sa smallest fraction. Okay. So sabi dito class, hindi ko na kayo bibigyan ng ano dito ng sample, no? Explain na lang natin. Sabi dito, smallest to lowest fraction. Hahanapin daw natin yung pinaka smallest into whole number. Kung smallest ang pinag-uusapan dito, hinahanap smallest, ang gagawin nyo lang dyan, class, babalik na rin nyo lang yan, no? Babalik na rin nyo lang yan. Oh, 2 plus 1, ilan? 2 plus 1, ilan? Sagot, 3. 4, 4 plus 3 equals to 7. 8 plus 3 equals to 11. And 5 plus 6 plus 5, that is 11 also. And 12 plus 6, that is 18. Sino kaya sa tingin nyo ang smallest or lowest fraction dito? Sino sa tingin ninyo ang smallest fraction dito? Hmm? Sino kaya? Sino kaya ang sagot dito? Okay, class. The more na mas malaki yung number, the more na
siya po yung tatawagin natin na smaller fraction value. Ano po ibig sabihin nun, sir? Kung sino yung may pinakamalaking value dito, no? Pinakamalaking value, siya yung tatawagin nating lowest and smallest fraction, no? Value. Ayan, lowest and smallest value. Nakuha po ba? Kung sino yung may pinakamalaki. Ito naman, greater. Greater naman ang pinag-uusapan. 4 minus 1, ilan? 4 minus 1, kabaliktaran naman to. Kung sino naman yung may pinakamaliit na value naman sa greatest fraction, siya naman yung highest ang tatawagin natin. Okay? Or smallest result. Anong sagot dito? 3. 18 minus 6. Ilan? 18 minus 6, that is 12. 9 minus 4 equals to 5. And 3 minus 2 equals to 1. And 12 minus 3 equals to 9. Sino kaya sa tingin ninyo dito ang may highest value? Sino sa tingin ninyo ang may highest value? Highest value. Very good. At least nauunawaan nyo, no? Highest. Highest value or greater. Greater. Yan. Okay na po? Goods na po ba tayo, ma'am, sir? I hope na meron po kayong natutunan ngayong araw. And magkikita pa naman po tayo, marami pa po akong ituturo sa inyo, no? Ayoko kayong bigyan ng mga kakapanabik nyo, no? So, magkita-kita po tayo muli sa final coaching and God bless you all po. Thank you so much po and have a good day. Bitin, sir. Thank you, sir. Yes, yung PowerPoint, isi-send ko po. Isi-send ko, ha? Isi-send ko. Thank you. God bless.